Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 3, Week 1. Mahalagang kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Para sa unang araw, high frequency words, kwentong bayan, elemento ng kwento, pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, pagsulat ng talata. Ano ito? Ilarawan nyo ang larawan. Sa araw na ito, kayo ay matututo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang tungkol sa sarili at bayan, pag-unawa ng isang kwentong bayan, pagsulat ng talata, at pagbasa ng may tatas ng mga pangungusap. Pagmasdan ang mga larawan. Para sa ikatlong larawan. Ang kawayan ay mahalaga sa mga Pilipino dahil ginagamit ito sa paggawa ng bahay, kagamitan at sa kabuhayan. Nakatutulong din ito sa kalikasan. Tuwing Setyembre, ipinagdiriwang ang Philippine Bamboo Month bilang pagkilala sa kahalagahan ng kawayan sa agrikultura at sa ating pamumuhay. Maging ang mga katutubong Pilipino ay maraming gamit sa kawayan tulad ng pagsasaing. Ito rin ay gamit sa sayaw na tinikling. Ano-ano ang katangian ng isang kawayan? Alin sa mga ito ang sa tingin nyo ay pareho sa katangian ng mga Pilipino? Para saan ito ginagamit? Bakit kaya maraming industriya ang sumusuporta sa paggamit nito sa paggawa ng iba't ibang produkto? Kababaang loob. Ang kababaang loob ay pagiging mapagkumbaba at hindi mayabang. Ipinapakita ito sa paggalang at pagtanggap ng pagkakamali. Halimbawa ng mga mabubuting kaugalian o katangian at mga kasalungat nito. Mapagkumbaba, mayabang. Masipag, tamad. Sa kwentong bayan na ating babasahin, alamin natin kung ano-ano ang mga mabubuti at masasamang kaugalian ng mga tauhan sa kwento. Ang punong kawayan. Sa isang bakuran, may ilang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. Mabunga ang santol, mayabong ang mangga, mabulaklak ang kabalyero, tuwid at mabunga ang nyog. Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroon ang payat na kawayan. Ano-ano ang mga punong kahoy na nabanggit? Minsan, nagpaligsahan ng mga punong kahoy. Tingnan niyo ako, wika ni santol. Hitik sa bunga, kaya mahal ako ng mga bata. Daig kita, wika ni mangga. Mayabong ang aking mga dahon at hitik pa sa bunga, kaya maraming ibon sa aking mga sanga. Higit akong maganda, wika ni kabalyero. Bulaklak ko'y marami at pulang-pula. Kahit malayo, ako ay kitang-kita na. Ako ang tingnan nyo, tuwid ang puno, malapad ang mga dahon at mabunga, wika ni nyog. Tekayo, kaawa-awa naman si kawayan. Payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tingnan nyo, wala siyang kakibo-kibo, lalo na siyang nagmumukhang kaawa-awa. Ano-ano ang ipinagmamalaki ng bawat punong kahoy? Nagtawanan ang mga punong kahoy. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Ano kaya ang nararamdaman ni kawayan habang tinutukso siya ng mga ibang punong kahoy? Nagalit si hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ang kanyang paghiip. At isang oras niyang pagkagalit ay nalagas ang mga bulaklak. Nahulog ang mga bunga.
at nangabuwal ang puno ng mayayabang na punong kahoy. Tanging ang mababang loob na si kawayan ang sumunod-sunod sa ihip ng malakas na hangin, ang nakatayo at di nasalanta. Kung ikaw si kawayan, ano ang gagawin mo habang ikaw ay kinukutya ng ibang punong kahoy? Mananahimik ako at magpapakumbaba na lang. Tama ba ang ginawa nila kay kawayan? Bakit? Bakit hindi? Hindi tama dahil hindi dapat pinagtatawanan ang iba. Ano kaya ang aral na natutunan ng mga punong kahoy sa wakas ng kwento? Natutunan nila na huwag maging mayabang at matutong mapagkumbaba. Narito ang elemento ng kwento at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Tauhan, tagpuan, banghay, simula, gitna at wakas. Tema, optional. Puna ng mga detalye sa story map. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa kahon sa kanang itaas upang maipakita ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong Ang Punong Kawayan. Elemento ng kwento at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino ang pangunahing tauhan? Saan naganap ang kwento? Kailan ito nangyari? Ano-ano ang mga mahalagang pangyayari? Mga kaugalian o katangiang Pilipino. Isang mahalagang kaugalian na ipinakita sa kwento ay pagkakaroon ng kababaang loob o pagiging mapagkumbaba. Tayo mga Pilipino ay mayroon ding mga kaugalian na pinahahalagahan. Narito ang ilan sa mga ito. Pagiging magalang. Gumagamit tayo ng mga magagalang na pananalita tulad ng po at opo. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga nakatatanda, tayo rin ay nagmamano kapag tayo ay bumabati sa kanila. Kilala rin tayong mga Pilipino sa ating hospitality o pagiging maasikaso sa ating mga bisita. Pumili ng isang kaugalian o katangian ng mga Pilipino na gusto mong talakayin. Gamitin ang mga gabay na tanong bilang tulong sa iyong brainstorming o pre-writing activity. Ano ang kahulugan ng kaugalian o katangian na iyong napili? Paano ito ginagawa o ipinakikita sa araw-araw? Magbigay ng mga halimbawa. Bakit kaya mahalaga na magkaroon ng ganitong katangian o kaugalian? Maaaring gumamit ng sentence starters. Ang napili kong katangian o kaugalian ay patlang. Ito ay ukol sa patlang. Naipapakita ko ang pagiging patlang, sapat lang at sapat lang. Mahalaga ito sapagkat patlang. Paglalahat, 3-2-1 strategy. Magbigay ng 3 halimbawa ng magandang kaugalian o katangian ng mga Pilipino. 2 gamit ng kawayan, 1 mahalagang kaisipan na natutunan mula sa kwentong bayan na inyong binasa o pinakinggan. Isulat ang titik-T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan o detalye. Isulat ang titik M kung ito naman ay mali. Iwasto ang pangungusap pagkatapos. Ang kwentong bayan ukol sa kawayan ay nagpapakita ng kayabangan at mabuting dulot nito. Ang pagmamano at pagsasabi ng po at opo ay nagpapakita ng katapatan sa nakatatanda. Ang banghay ay binubuo ng mga pangyayari sa simula, gitna at wakas ng kwento. Ang kawayan ay matibay at maraming gamit. Ang tagpuan ay tumutukoy kung kailan at saan naganap ang isang kwento. Para sa ikalawang araw, sight words, salitang dinaglat,
magalang na pananalita, academic language. Awitin ng kantang pinamagatang Magandang Asal. Narito ang YouTube link. Narito naman ang liriko. Mga batang katulad ko, sana ay makinig kayo dito sa sasabihin ko dahil mahalaga ito. Ang paggalang sa matatanda ay ugaling nakakaganda. Dapat lang na magsimula habang tayo'y mga bata pa. Lagi sana tayong mag-alay ng halik kay nanay at tatay. Magmano sa lolo, lola, mag-opo sa tito, tita. Ang magagandang asal natin ay hindi dapat limutin dahil ang magalang na bata ay laging pinagpapala. Para sa layunin ng ating aralin, sa araw na ito kayo ay matututo ng mga aralin sa pagtukoy ng sight words, pagbuo ng mga salitang dinaglat, pagbasa at pagsulat ng mga natutunang mga salita, at paggamit ng mga magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa asignatura, academic language. Ano ang magandang asal na binibigyang diin sa kwento? Bukod sa ating mga kapamilya, sino-sino pa ang dapat nating ipinapakita ang ating paggalang? Magbigay ng paliwanag. Magbigay ng iba't ibang paraan ng pagbibigay galang o magagalang na mga pananalita. Paano nakipag-usap ang mga punong kahoy kay kawayan? Tama ba ito o mali? Balikan ng mga dialogo o pag-uusap sa pagitan ng mga punong kahoy. Kung ikaw ay isa sa mga punong kahoy, paano mo sasabihin ang iyong mga opinyon gamit ang magalang na pananalita? Ano ang iyong sasabihin kay kawayan matapos masaktan ang kanyang damdamin o matapos mo malaman ang iyong pagkakamali? Tulad sa kwento, tayo rin ay dapat gumagamit ng magalang na mga pananalita sa paaralan, lalo na sa pagkikipag-usap sa ating mga guro at mga kamag-aral sa ating iba't ibang mga asignatura. Gawain roleplay. Pumili ng kapareha at magsanay sa paggamit ng magagalang na pananalita. Gamit ang mga sitwasyong ibibigay, gumanap o mag-roleplay upang maipakita ang tamang paraan ng pagkikipag-usap ng magalang. Hindi malinaw sa iyo ang panuto ng guro. Nais mong magtanong sa iyong guro ukol rito. Nakita mo ang iyong guro na papasok sa klase. Nais mo siyang batiin. Sa kalagitnaan ng talakayan ay sumama ang iyong pakiramdam. Nais mong humingi ng permiso na lumabas at pumunta sa klinika. Mayroon kang ibang ideya o suhestyon para sa proyekto ninyo sa art. Nais mo itong ipaalam sa iyong guro upang humingi ng payo o tulong. Mali ang iyong mga sagot sa pangkatang gawain. Nalungkot ang iyong mga kaklase dahil dito gusto mong humingi ng paumanhin sa kanila. Mga salitang dinaglat, sight words. Pansinin natin kung paano natin tinatawag ang pangalan ng inyong mga guro mula sa inyong gawain. Isusulat at babanggitin ko ang mga ito ng isa-isa. Ginang Reyes, Ginoong Perez, Binibining Santos. Ano ang napapansin nyo sa mga salita sa ikalawang hanay? Ang mga salitang dinaglat ay mga salitang pinapaikli upang mas madali at mabilis bigkasin o isulat. Tinatawag din itong daglat o abbreviation. Halimbawa ng mga salitang dinaglat, DR tuldok doktor, BB tuldok binibini, G tuldok Ginoo. Tingnan at kilalanin ang mga larawan ng mga profesional na mga tao o nanunungkulan sa ating bansa. Abogado, gobernador, doktor, pangulo at kapitan.
Basahin ang sumusunod. Bumuo ng maikling pahayag tungkol sa sarili at bansa gamit ang magagalang na pananalita. Attorney Jose Galing, Dr. Leon Cruz, Governor Juan Santa Mesa, Kapitan Horacio Magtanggol, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halimbawa, magandang umaga Dr. Leon Cruz. Basahin ang dialogo. Mabuti naman at maaga kang pumasok. Opo, Ginang Maido, para makatulong ako sa paglilinis sa classroom tulad ng iba kong kaklase. Salamat Tanya, napakabuti mo. Walang anuman po, Ginang Maido. Gusto ko rin kasing makatulong sa paglilinis sa paaralan. O sige, sandali lang Tanya ha. May ibibigay lang ako ng mga aklat kay Binibining Ana Solis, ang guro nyo sa matematika. Anong salita ang nabasa nyo na dinaglat? May iba pa bang salita na maaaring daglatin? Pansinin ang mga salita sa loob ng kahon at ang salitang dinaglat. Bumuo ng katulad nito gamit ang tunay na pangalan ng inyong tatlong guro sa Baitang Tatlo. Pangkatang gawain, gamitin ang magagalang na pananalita at salitang dinaglat. Isadula ang sumusunod na sitwasyon. Pagbisita sa doktor sa hospital, pagpunta sa tanggapan ng punong guro, pagbigay ng sulat sa punong barangay. Gawain, hulaan natin. Makinig sa guro habang ipinapahula ang mga pangalan ng mga tao sa inyong paaralan, pamayanan at bansa. Subukang hulaan ng tama ang mga ipinapahayag na pangalan. Halimbawa, sino ang kasalukuyang Pangulo ng ating bansa? Pangulong Marcos. Tukuyin ang kahulugan ng mga salita o konseptong inyong tinalakay sa klase. Isulat o ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat isa. Magandang asal. Salitang dinaglat. Kwentong bayan. Daglatin ang mga sumusunod na salita. Kagalang-galang, kapitan, engineer, binibini, honorable, kagawad. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ikatlong araw. High frequency words, kwentong bayan. Pagsulat ng talata, natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Tingnan ang mapa ng Pilipinas. Tukuyin ang mga bahagi ng lugar at ibahagi ang iyong nalalaman tungkol sa heograpiya nito. Sabihin kung sa aling isla ka nakatira at ikwento ang iyong karanasan tungkol dito. Para sa layunin ng ating aralin, sa araw na ito, kayo ay matututo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang tungkol sa sarili at bayan, pag-unawa ng isang kwentong bayan, pagtukoy ng damdamin ng mga pangunahing tauhan, pagsulat ng talata, at pagbasa ng may tatas ng mga pangungusap. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Ito ay binubuo ng tatlong malalaking bahagi, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ba ninyo na ang tatlong bituin sa ating bandila ay patungkol sa mga ito? Sa araw na ito, ating bigyang tuon ang isla ng Mindanao. Panoorin ang video. Ang pamagat ay Knowledge Factory, Mindanao. Ano ang karaniwan nating tawag sa mga kapatid natin sa Mindanao? Ano ang kanilang rehiyon? Ano-ano ang magagandang tanawin o lugar mula rito? Ano-ano ang mga lokal na produkto mula sa Mindanao? Talakayin natin ang kahulugan ng mga salitang ito batay sa gamit sa talata. Ninuno, mga unang henerasyon
o kanununuan ng isang pamilya, mga taong pinagmulan natin. Maranao, isang pangkat etniko sa Mindanao na kilala sa mayamang kultura at sining, lalo na sa Lanao del Sur. Ang mga Maranao ay mga katutubong Pilipinong naninirahan sa isla ng Mindanao. Ang kanilang mga ninuno o mga angkan ay noon pa man ay matatagpuan dito. Ang pinuno nila ay tinatawag na sultan. Tingnan ang larawan ng isang pilandok. Ang pilandok ay matalino, tuso at mapamaraan. Sa panitikan ng Mindanao, si pilandok ay ginagamit bilang tauhan sa mga kwentong bayan na madalas ay lumalaban sa mga makapangyarihang gamit ang talino at diskarte. Anong mabuting katangian o kaugalian na mayroon kayo? Sa kwentong bayan ng ating babasahin, alamin natin kung ano-ano ang mga mabubuti at masasamang kaugalian ng mga tauhan sa kwento. Naging sultan si Pilandok. Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintoang tabak. Ilarawan ang anyo ni Pilandok. Hindi ba't itinapon ka na sa dagat? Nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. Siya pong tunay, mahal na sultan, ang magalang na tugon ni Pilandok. Paanong nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magara? Dapat ay patay ka na ngayon, ang wika ng sultan. Bakit nagulat ang sultan nang makita si Pilandok? Hindi po ako namatay, mahal na sultan, sapagkat nakita ko po ang aking mga ninuno sa ilalim ng dagat nang ako'y sumapit doon. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay? Ang paliwanag ni Pilandok. Marahil ay nasisiraan ka ng bait, ang sabi ng ayaw maniwalang sultan. Nalalaman ng lahat na walang kaharian sa ilalim ng dagat. Ano ang paliwanag ni Pilandok sa sultan kung bakit hindi siya namatay? Naniwala ba ang sultan? Bakit? Bakit hindi? Kasinungalingan po iyan. Bakit po naririto ako ngayon? Ako na ipinatapon nyo sa gitna ng dagat. Ako na ikinulong pa ninyo sa hawla ay naririto ngayon at kausap nyo. Ang paliwanag ni Pilandok. May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ako po'y aalis na at marahil ay hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak. Umakmang aalis na si Pilandok. Hintay, sansala ng sultan kay Pilandok. Isama mo ako at nais kong makita ang aking mga ninuno, ang sultan ng mga sultan at ang iba pa. Tatawagin na sana ng sultan ang mga kawal, ngunit pinigil siya ni Pilandok at pinagsabihan walang dapat makaalam ng bagay na iyon. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ang sultan sa loob ng isang hawla. Sa iyong palagay, ano ang binabalak ni Pilandok? Magtatagumpay kaya siya? Kung gayon ay ilagay mo ko sa loob ng hawla at itapon mo ako sa gitna ng dagat. Ang sabi ng sultan, sino po ang mamumuno sa kaharian sa inyong pag-alis? Ang tanong ni Pilandok. Kapag nalaman po ng iba ang tungkol sa sinabi ko sa inyong kaharian sa ilalim ng dagat, ay magnanais silang magtungo rin doon. Hindi po ito dapat malaman ng inyong mga ministro. Ano ang nararapat kong gawin?
ang usisa ng sultan. Ililihim po natin ang bagay na ito, basta't ipagkaloob niyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Pag nakita ang mga ito ng inyong kabig, ay susundin nila ako. Ang tugon ni Pilandok. Sandaling nag-isip ang sultan at nakangiting nagwika. Gagawin kitang pansamantalang sultan, Pilandok. Mag-iiwan ako ngayon din ng isang kautosang ikaw ang pansamantalang hahalili sa akin. Hintay, mahal na sultan, ang pigil ni Pilandok. Kung ikaw ang sultan, papayag ka ba sa mga nais mangyari ni Pilandok? Bakit? Bakit hindi? Pumayag naman ang sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandok ang hinihingi at isinakay sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon, si Pilandok na ang naging sultan. Sino ang may tamang hinuha sa binabalak ni Pilandok? Si Pilandok mismo ang may tamang hinuha sa kanyang binabalak. Bakit kaya niya ito ginawa? Ginawa niya ito upang makaganti at makalaya sa sultan na nagpahirap sa kanya. Ang layunin ng kwento ay ipakita ang katalinuhan at pagiging tuso ni Pilandok sa pagharap sa mga makapangyarihan. Ano ang paborito mong bahagi ng kwento? Magbigay ng paliwanag. Muli nating balikan ang bahagi na ito ng kwento. Ating basahin ang pangungusap. Pagtukoy ng damdamin ng tauhan. Hindi ba't itinapon ka na sa dagat? Nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggigilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Ang mga salitang nakabold ay nagsasaad ng damdamin ng tauhan. Minsan, ang mga ito ay direktang nakatala o nababanggit sa kwento, ngunit madalas ay kailangan itong isipin at bigyang hinuha ng mga mambabasa. Narito ang mga hakbang sa pagtukoy ng damdamin ng mga tauhan. Alalahanin ang mga ito. Basahin ng mabuti ang sitwasyon o pangyayari. Obserbahan ang kilos at pananalita ng tauhan. Unawain ang dahilan ng kanyang ginawa o sinabi. Itukoy ang damdamin tulad ng saya, lungkot, galit o takot. Ibigay kung anong pakiramdam ang ipinahihiwatig ng bawat isa. Pagkasabik, excitement. Pagtataka o pagdududa. Kasiyahan, panghihinayang o pagsisisi. Humanap ng text clues upang matukoy ang akmang damdamin ng mga tauhan. Nais ring pumunta ng sultan sa kaharian sa dagat. Pinigilan ng sultan ang papaalis na si Pilandok. Sinabi ng sultan na marahil ay nababaliw na si Pilandok dahil sa kwento nito ukol sa kaharian sa dagat. Inihulog ang sultan sa dagat at namatay. Nagtagumpay si Pilandok sa kanyang balak na maging sultan. Ang ating mga kapatid sa Mindanao. Ang kwentong bayan na binasa ay mula sa panitikan sa Mindanao. Si Pilandok ay isang kinawiwilihan na tauhan ng mga Maranao. Sa araw na ito ay tinalakay natin na ang Mindanao ay bahagi ng bansang Pilipinas. Batay sa ating mga naging talakayan sa klase, sumulat tayo ng isang maikling talata ukol sa ating mga kapwa Pilipino sa Mindanao. Tandaan na ang mga Pilipino ay binubuo ng iba't ibang mga katutubong pangkat. Lahat ay mahalaga at dapat binibigyang galang. Sumulat ng isang talata tungkol sa ating mga kapatid na Pilipino sa Mindanao. Ilarawan kung paano sila namumuhay, ano ang kanilang kultura at paano sila nakikisalamuha sa iba.
Ang Pilipinas ay binubuo ng malalaking pulo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bawat Pilipinong naninirahan sa mga pulong ito ay may kani-kaniyang mga wika, paniniwala at mga gawi. Lahat tayo ay Pilipino at dapat magpakita ng galang sa isa't isa, saan mang parte o pangkat tayo nabibilang. Basahin ang mga mahalagang pangyayaring nagpapakita ng damdamin ng mga tauhan sa kwento. Nagulat ang sultan nang makitang buhay si Pilandok. Makikita mo ang iyong kamag-anak sa ilalim ng dagat, nakangiting sabi ni Pilandok. Sabik na iniwan ng sultan kay Pilandok ang singsing, korona at kaharian. Tuwang-tuwang nagpaalam si Pilandok sa sultan habang napalubog na ang hawla. Pangkatang gawain, ipakita sa pamamagitan ng pag-arte ang sumusunod na mga pangyayari sa mga sitwasyong nabanggit. Natakot ang mga bata sa mga nagtatahulang mga aso. Namangha ang mga mag-aaral sa larawang iginuhit ng kanilang guro ukol sa kalikasan. Natutuwa ang mga mag-aaral sa oras na ibinigay sa kanila sa paglalaro. Para sa ika-4 na araw. Gawain hulaan natin. Ang Pilandok o Philippine Mouse Deer na kilala rin bilang balabak chevrotain ay isang halimbawa ng hayop na makikita sa bansa. Hulaan ang mga hayop na inilalarawan. Ang hayop na ito ay makikita sa bukid. Ito ay may sungay. Ito ay alalay ng mga magsasaka. Ano ito? Kalabaw. Tinatawag ding haribon o haring ibon. Ito ang pambansang ibon ng Pilipinas at matatagpuan sa mga kagubatan ng Mindanao. Isa ito sa pinakamalalaking agila sa buong mundo. Philippine monkey, eating eagle. Isang maliit na uri ng kalabaw na makikita lamang sa Mindoro. Mayroon itong maikling sungay at itinuturing na pambansang hayop ng Pilipinas. Tama raw. Isang maliit na primate na may malalaking mata. Matatagpuan ito sa Bohol at kilala bilang isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo. Tarsier. Sa araw na ito, kayo ay matuto sa mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang tungkol sa sarili at bayan, pag-unawa ng isang kwentong bayan, pagsulat ng talata, at pagbasa ng may tatas ng mga pangungusap. Bukod sa Pilandok, ano-ano pa ang mga hayop na endemic sa Pilipinas? Ang kalabaw ay ang ating pambansang hayop at ang Philippine monkey eating eagle naman ang ating pambansang ibon. Bakit kaya? Ano kaya ang kanilang sinisimbolo? Bilang mga mabubuting mamamayang Pilipino, paano natin dapat ipakita ang pagpapahalaga sa mga hayop na endemic sa ating bansa? Sight words. Narito ang mga halimbawa ng pantukoy. Si, para sa isang tao. Sina, para sa dalawa o higit pang tao. Ang, para sa isang pangalan. Ang mga, para sa maramihang pangalan. Kay, para sa isang tao kapag pinag-uusapan ang pag-aari. Kina, para sa dalawa o higit pang tao kapag may pag-aari o pakikitungo. Nina, ginagamit din sa dalawa o higit pang tao bilang pantukoy sa pag-aari. Pagpantigin o hatiin sa pantig ang mga salitang ito at tukuyin ng mga tunog na bumubuo sa bawat isa. Gamitin ng mga hayop na ipinahula sa naunang gawain upang makabuo ng mga pangungusap.
Halimbawa, ang tarsier ay makikita sa Bohol. Si James ay may nakitang tama raw sa Mindoro. Ang mga Philippine monkey-eating eagle ay dapat nating bantayan at ingatan. Pagsasanay sa pagbabasa. Magsagawa ng shared reading sa klase. Magagalang na pananalita. Paano nakipag-usap si Pilandok sa Sultan? Tama ba ito o mali? Ano-ano ang magagalang na pananalita na ginamit ng mga tauhan sa kwento? Paano natin maipapakita ang paggalang sa mga pinuno ng ating mga bayan? Tulad sa kwento, tayo rin ay dapat gumagamit ng magalang na mga pananalita sa paaralan, lalo na sa pagkikipag-usap sa ating mga guro at mga kamag-aral sa ating iba't ibang mga asignatura. Gawain roleplay. Pumili ng kapareha at magsanay sa paggamit ng magagalang na pananalita. Gamit ang mga sitwasyong ibibigay, gumanap o mag-roleplay upang maipakita kung paano makipag-usap ng may paggalang at kabutihang asal. Tapos na ang inyong klase. Ang iyong guro ay palabas na ng silid-aralan. Nais niyo siyang batiin. Ang inyong guro ay kasalukuyang nagbabasa ng aklat sa klase. May nais kang itanong ukol sa detalye ng kwento dahil hindi mo ito naiintindihan. Hindi mo nadala ang iyong mga gamit para sa science experiment. Nakalimutan mo ito sa bahay. Kailangan mong magpaliwanag sa inyong guro at humingi ng paumanhin. Mabilis na nasagot ng iyong mga kaklase ang drills na binigay ng inyong guro. Hindi malinaw sa iyo ang mga hakbang na dapat gawin kaya nais mo sanang magtanong at humingi ng tulong sa kanila. Ipinatatawag ka ng guidance counselor, ngunit ikaw ay may tinatapos na gawain sa klase. Nais mong humingi ng pahintulot sa iyong guro upang makalabas ka ng silid-aralan. Mga salitang dinaglat. Isang paraan upang ipakita ang ating respeto sa mga guro, nakatatanda at mga katulong ng ating mga komunidad ay ang pagkilala sa kanilang mga titulo. Gumagamit tayo ng mga salitang dinaglat upang tukuyin ang kanilang mga pangalan. Tukuyin ng salitang dinaglat. Si Kap Ina ay isang huwarang leader ng barangay. Si Pang o Pangulong Marcos ay lumagda ng bagong batas. Sina Ginoong Leon at Binibining de la Cruz ay mga guro sa Filipino. Tinawag ako ni Dr. Lito sa kanyang opisina kanina. Nakita ba nyo si Ginang Mendoza? Si Honorable Mayor Belmonte ay magtatalumpati sa ating graduation ceremony. Si Atty. Chavit ay mahusay na abogado. Si Engineer Blanco ay may bagong proyekto na gusali sa bayan. Ang paggamit ng mga salitang dinaglat ay pagpapakita ng paggalang sa pagtukoy sa mga nakatatanda at mga katulong sa pamayanan. Mayroon ding angkop na magagalang na pananalita na maaari nating gamitin sa pakikipagtalastasan sa ating mga klase at iba't ibang asignatura. Tingnan ang mga larawan ng mga lugar sa pamayanan tulad ng tahanan, ospital, paaralan at simbahan. Kilalanin ang pangalan nito sa inyong lugar. Basahin ang salaysay sa ibaba. Punan nito ng angkop na salita mula sa mga lugar na dinaglat sa itaas. Magandang umaga po. Ako po si Juana Santos. Ako po ay nakatira sa Patlang. Ipinanganak po ako sa Patlang noong Disyembre 25, 2017. Nag-aaral po ako sa Patlang. Tuwing linggo kami po ay nagsisimba sa Patlang. Basahin ang dialogo. Punan ng mga dialogo ng angkop na magalang na pananalita.
Patlang hindi ko po sinasadya na maiwan ang mga gamit para sa science experiment. Patlang Binibining Reyes, sana po maganda ang inyong araw ngayon. Patlang, ako makihiram ng lapis.